Ang video ko po ngayon ay tungkol po sa acid reflux, and which is connected po ito sa anxiety. So, yung acid po sa ating tiyan ay malaking tulong po ito para tunawin ang ating mga kinakain. Pero kapag sobrang taas ang acid, maaaring magkaroon ng mga sintomas tulad ng heartburn. Yung feeling na parang nasusunog ang iyong dibdib, nasusuka, pananakit ng tiyan. Kapag sobrang taas ang acid, pwede ito maging dahilan ng pagkaroon ng H. pylori infection. Kapag mababa yung pH ng 3.5 at yung concentrate ng acid ay 0.001, ibig sabihin mataas yung acid sa ating tiyan. Normally po, yung tiyan natin, nagpo-produce po yan. Kumbaga naglalabas po yan ng pH. Pero kapag mataas yung acid, nahihirapan yung ating katawan na mag-produce ng pH. So kaya tayo nagtitake ng over-the-counter na medication like yung anti-acidic para matulungan yung ating stomach na mag-produce ng pH na para kumbaga ma-neutralize yung acid sa ating stomach. So bakit ko po ito pinag-uusapan about acid reflux? Kasi po konektado po rin po yan sa anxiety kapag hindi mo po ma-manage yung acid reflux mo. So na-diagnose po ako ng silent acid reflux back 2019. And kasi yung nakabara sa aking lalamunan, yun lang po yung aking na naranasan. And hindi ko pa po alam na mayroon akong silent acid reflux. After 3 months, kasi hindi na po siya nawawala, so pumunta po ako sa hospital at pumunta po ako sa isang gastroenterologist and wala po silang may nakita. So, i-refer po ako sa isang ENT specialist. Ito po yung otolaryngologist. Expert po sila about sa parting ito. So, linagyan po ako ng kumbaga kable dito sa aking ilong and lumabas dito. And nakita po na yung vocal cord ko is na-infected. Kaya po palagi akong paos nung time na yon. Kung pupunta po kayo sa aking YouTube channel, makikita po ninyo doon na mayroon akong isang video na sobrang paos akong magsalita. Kasi may time talaga na nahihirapan akong magsalita at nawalan ako ng boses ilang araw lang. At pinahinga ko yung aking vocal cord kasi nga sobrang hirap at hindi ako tumawag sa aking mom. Tapos palagi akong umuubo na sobrang katay na ubo. And then, nung time na yon, na-diagnose na ako ng silent acid reflux. Wala pong pinagbawal na pagkain. Hindi naman po ako kumakain ng mga maaanghang, hindi naman ako kumakain ng mga mamantika, hindi naman ako kumakain ng mga fast food na pagkain, tapos hindi rin ako mahilig sa mga maaalat. Matatamis hindi rin at maaasim hindi rin. Kapag nagcravings ako, konting lang para maibsan yung cravings ko. Yun lang po. Pero hindi po ako kumbaga sobrang addicted sa mga bagay, pagkain or mga hindi magandang mga behavior. But since the beginning, wala naman po akong bad habit na ginagawa. So, hindi po ako nahirapan. At nag-ano din po ako, kumbaga nagtanong din po ako sa aking doktor kung ano yung mga dapat iwasan. Sabi niya sa akin, yung doktor namin, na wala ka dapat kumbaga iwasan ng mga pagkain. Bakit? Kasi kapag iwasan mo yun, mas lalo kang magkakasakit. Kasi syempre, kulang na yung vitamins na kumbaga na kukuha mo. Kasi syempre, limit na lang yung pagkain mo. So, kumakain pa rin po ako ng kamatis, pero ano lang siya, kumbaga
balance lang siya. Kasi dito, mayroong mga maliliit na kamatis. Yung maliliit na kamatis na yun, parang, kumbaga, mga apat lang na na maliliit na kamatis, tapos pipino, yung cucumber, and lettuce, carrots, kumbaga yung mga salad, kasi di rin ako umiiwas sa mga sa mga pagkain. Ano lang talaga, balance lang talaga, na ikaw mismo alam mo yun, ikaw mismo sarili mo, maano mo yun. Kumbaga mahirap siya in the beginning, sobrang hirap, kasi syempre hindi mo alam kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. But kumbaga, pinag-aralan ko talaga yung kung papaano ko i kumbaga mamamanage yung aking acid, kasi ako po yung nahihirapan. Tapos kapag mataas yung acid ko, nagtrigger yung aking panic disorder, kasi may panic disorder po ako. And nung time na yon, tuwing gabi, hindi po ako kumakain ng marami. And then sa umaga, kumakain po ako ng tinapay, yung brown bread po. Kasi kapag white bread, nagkakaroon po ako ng reaction. Kasi meron din po akong lactose intolerance. So, yung gatas na iniinom ko is, kumbaga, lactose milk. And then, kapag mataas yung aking acid, kasi syempre yung pH sa aking stomach is hindi siya nakakapag-produce, lalo na kapag mataas yung acid. So, sinasabayan ko siya ng over-the-counter na Malox. Yun po yung iniinom ko. And hindi muna ako umiinom ng tubig. Mga 3 minutes. After that, umiinom na po ako ng tubig. At mahilig po ako sa tubig. After that, umiinom na po ako ng tubig. At mahilig po ako sa tubig. Tubig talaga yung lagi kong iniinom. And then, tea yung iniinom ko rin. 14 years na po akong umiinom ng tea. Wala po akong problema sa Camilla tea. At hindi po ako umiinom ng kape since bata pa ako. Never akong umiinom ng kape. And warm water, umiinom din ako sa umaga. Yun ang pinaka warm water, umiinom talaga ako. And then after that is umiinom na ako ng Camilla tea. Tapos nagbre-breakfast na ako. And kumbaga yung maximum ng pag-inom ng tea is 3 bag sa umaga, at sa lunch, and then sa gabi bago ako matulog. Kasi sa lunch, depende po, kasi kapag may trabaho ako, kumakain ako ng kumbaga meal sa hapon, sa hapon. Kasi syempre guys, need ko ng energy. So, kailangan kong kumain. Kasi kapag lang bread siya, hindi sapat. Kasi dito sa Belgium, hindi sila kumakain ng mga heavy meal sa lunch. Ako kasi kumakain ako, kasi syempre yun ang nakasanayan ko sa Pilipinas. But sa gabi, hindi na po ako kumakain ng marami. Kaunti lang, kumbaga malagyan lang ng pagkain yung aking stomach, na hindi mag-trigger yung aking acid naman, 'di ba? Pero kumakain pa rin po ako paggabi, pero hindi na lang sobrang dami. And then nagtiti ako. So yun ang ginagawa ko para hindi po mag-trigger yung aking panic disorder. Kasi nga po, yung acid po, nagtri-trigger po yan kapag may pinanggagalingan. Hindi lang po sa pagkain pati rin po sa stress sa pang-araw-araw, like environment, trabaho, bahay, kasi syempre, buhay ng isang tao, hindi yan mawawala yung stress, kumbaga karugtong na yan. Pero, ang gagawin mo lang is, kung ano yung nakakabuti sa'yo. Nakakabuti sa yung inner peace, sa yung mental well-being, na hindi mag-trigger ang iyong acid, na hindi mag-trigger ang iyong panic attack or anxiety. Yun po, ang ginagawa ko po is dinetoxifying ko yung mga stressful na hindi nakakatulong sa akin. Kasi kapag yun ang na-absorb mo sa araw-araw, yung kumbaga yung society, tapos yung trabaho, tapos yung bahay,
yun nagko-cause ng acid reflux mo. Mahirap po ang ganon. Kaysa sa pagkain, kasi yung pagkain, pwede mo siyang kumbaga, maiiwasan mo. Pero yung stress, hindi mo po yun maiiwasan. Kahit saan ka pumunta, sumusunod talaga yan. So, kailangan talaga na alam mo kung papaano mo ma-detoxifying yung mga hindi nakakatulong sa'yo, lalo na sa yung mental health well-being. Yun po yung pinaka-importante. Hindi lang po dapat kayo nakatutok sa mga pagkain. Kailangan po din na tutukan din po ninyo kung ano yung nakakapagbigay sa inyo ng acid reflux. It could be your husband, it could be your mother-in-law, it could be your mother, it could be your siblings, your children, your neighbor, your boss, yung katrabaho mo, hindi mo alam, 'di ba? Kasi may mga tao sinasabi na hindi ko naman nararamdaman yung stress. No, kasi yung stress hindi mo yun nararamdaman sa labas, pero sa loob ng katawan mo. Hindi nila, kumbaga hindi sila nagsisinungaling. Yun ang kumbaga yun ang nabasa ko sa isang mental health well-being, na hindi lang sa pagkain nagtre-trigger yung stress ng tao or yung acid ng isang tao. Nagtre-trigger din po ito sa mga nakakasalamuha, sa mga yung pang-araw-araw na mga tao na nakakasalamuha mo. Yun po. So, kailangan na hindi lang sa pagkain ka nakatutok, kailangan din nakatutok ka rin sa mga taong kung sino yung mga nakakapagbigay sa iyo ng good benefits sa iyong mental well-being.